What's up po sa inyong lahat? Shout out kayong lahat dyan. Ito po, may update po tayo tungkol sa inihaing impeachment ni Sara Duterte na na-archive po ng Senado. Nagdesisyon na po ang Korte Suprema na doon sa motion for reconsideration po ng House of Representatives, ang Supreme Court po ay nagdesisyon na ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay labag sa saligang batas dahil nga sa paglabag sa 1-year ban sa pag-file ng mga impeachment complaint. Ito ay nangangahulugan na hindi na maaaring pagpatuloy ang impeachment proceeding laban sa kanya. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na si Duterte ay nagpawalang sala sa mga paratang laban sa kanya dahil nga at maaaring mag-file ng bagong impeachment complaint laban sa kanya simula nitong Pebrero. Mas maganda ito para sa akin. Ano? Kasi may bagong para may idagdag yun mga dito po kasi sa bagong impeachment na isasampa kay Sara Duterte, idadagdag po yun sa yung testimonya po ni Ramil Madriaga, yung dati po nilang bagman. Ayon po sa kanya, na ang ginastos po ni BP Sara sa kanyang mga campaign contribution noong 2022 national election ay galing daw po sa mga drug lord at sa Pogo, which is alam naman po natin na bawal po yon, sa saligang batas. Idadagdag po yan. Ngayon, kung may good news, may bad news. Kasi ito ang pinaka bad news sa lahat. Itong pangalawang impeachment niya. Ito talaga. Kasi may dadagdag yung kay Ramil Madriaga. Tapos yung mga dati pa niyang mga nasabi na may mga video na nagmumura siya, nagbanta siya na patayin kung daw siya mapapatay, patayin daw si BBM, si First Lady Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. May video po yan, hindi niya po pwedeng i-deny yan. Kasi kahit na ako, meron akong video noon, na-save ko yung video yun. Marami po ang nakasave, nagkalat po yan sa social media ngayon. Marami. Yun mga confidential fund, intelligence fund ng Office of the Vice President at saka Department of Education nung siya pa po ay secretary ng DepEd. Bakit nagkaroon siya ng secretary ay ng confidential fund? Wala namang ang Vice President, hindi naman police matter yan. Hindi naman kailangan niya ng intelligence fund. Saan niya gagamitin? Di ba? Hindi dapat nagkakaroon ang isang Vice President ng intelligence at saka confidential fund. Di ba? Alam niyo yan. Alam yan ng saligang batas. Nasa saligang batas po natin yan. Ang dapat na nagkakaroon ng intelligence at saka confidential fund, itong mga police, Armed Forces of the Philippines, NBI, dahil may mga tungkulin po sila sa surveillance. Ang Vice President, may surveillance job po yan? Wala. Hindi. Nagsusurveillance ba sila? Wala. Kaya nga yung 2022 confidential fund, nagastos lamang sa 11 days. Doon yan pumasok. Sinabi din ni Ramil Madriaga sa kanyang affidavit yan, na pirmado niya. Kung saan napunta yung confidential fund na yan. Ibinigay lang, ipinamudmud lang kung sino-sino. Tapos yung mga pangalan, fictitious. Fictitious. Wala
walang wala siyang hindi siya nakarehistro sa PSA, sa Philippine Statistic Authority, yung dati pong National Statistic Office. Ha? Oh. Walang nakarehistrong ganun. Sila Mary Gilles Pratos, sila Timpura, sila J. Camote, sila may Oisie, yung mga pangalang pagpalagay natin yun, alias yun. Kasi may guidelines po yan eh, yung ah, mga recipient ng confidential fund at saka intelligence fund. Hindi mo talaga pwedeng i-disclose yung kanilang real identity. Pero pag inimbestigahan, dapat yung alias kasunod nun yung totoong pangalan. Kasi nga, iniimbestigahan nga po yan. Eh. Dahil nga, bine-verify ng Quadcom yung mga uh, recipient na yan, eh, hindi nila matagpuan kung saan mga lupalop ng Pilipinas galing. Kaya, naisip, isa yan sa mga grounds upang masampahan siya ng impeachment complaint. Ano po? Pero talagang ganun ang buhay. Pagpatuloy po natin, the decision reaffirmed the court position that the impeachment process violate constitutional limits. The High Court recalled that in July 2025, it unanimously voted to block the Senate from proceeding with the impeachment trial, citing the Constitution's provision that prohibit more than 1 year impeachment proceeding against the same official within a 1 year period. The court also denied the House of Representatives motion for reconsideration, rejecting claims that the ruling contained factual errors. Yan po ang desisyon ng Supreme Court sa motion for reconsideration ng House of Representatives na tuluyan na pong ibinasura. Ngayon, ang gagawin po nila, ayon po sa kanila na ayon din po sa mga congressman na nag-file ng impeachment complaint dati na magre-refile, magfa-file silang muli at panibagong mga ebidensya ang kanilang kukunin. Ano? Isasama na nila yun kay Ramil Madriaga. Ano po? Ang Supreme Court ay napagpasyahan na ang apat na impeachment complaint na naka-file laban kay Duterte ay labag daw sa batas sa Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng 1987 Constitution na nagsasabi na no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within period of 1 year. Yan po ang mga desisyon ng Korte Suprema. Pero mayroon pong good news dyan. Ano po yun? Yung panibago. Yan talaga ang hinihintay ko. Kasi ang para sa akin lang, wag nang ipilit kung talagang ayaw ng Korte Suprema. Kasi ang Supreme Court kapag nagbitaw yan ng desisyon, mali man o tama, magiging batas na yan. Wala na tayong magagawa doon. Marami ng mga desisyon ng Korte Suprema. Kagaya niyan, yung mga pagbago nila sa mga party list. Kaya nagkaroon ng maraming magnanakaw diyan at maraming kontraktor dahil nga sa pagbabago ng batas ng Korte Suprema. Simula nung binago nila yan, ang daming pumasok diyan na mga magnanakaw na hindi naman ang nire-represent mo. Halimbawa, ang nire-represent mo, ako manggagawa, halimbawa lang ha, pero hindi ka naman manggagawa. Dapat manggagawa talaga ang magiging kanilang representatives. Halimbawa, mahirap ako. Dapat mahirap din. Pero hindi karamihan ng mga
party list representative ngayon, mayayaman. Mayayaman, gumagawa sila ng kanilang party list ah, upang silang magrepresenta dahil sa kanilang negosyong pinoprotektahan. Nagkaroon ng mga, kaya marami ang nagkaroon, naging contractor. Ha? Ang sabi nga ni Senate President Vicente Soto na 70% sa mga party list representative ay contractor. Bawal po yan sa saligang batas natin. Pero binaliwala nila yan. Binali nila. Binastos nila ang ating konstitusyon dahil lamang sa pera. Alam kasi nila na yung ating konstitusyon ay maraming butas, kaya pwede nilang pagtaguan. Pero may hangganan. Ito na nga, yung hangganan na yon. Dumating na sa sukdulan, nalaman na ng taong bayan, nalaman na ng presidente, gumawa siya ng paraan, gumawa siya ng pinaimbestigahan niya, gumawa siya ng investigating body, ha? Upang mag-handle dito sa pag-iimbestiga ng Independent Commission for Infrastructure. Oh. Ngayon, ito na, nabulgar na lahat. Oh. Yun para sa akin, at marami rin sigurong natutuwa dito. Kung mayroon man, siguro, kunti lang ang hindi natutuwa. Pero mas maganda nga talaga na may pangalawang refiling ng impeachment complaint laban kay Sara. Upang matapos na ito, masagot niya na kung ano man ang ibinabato sa kanyang mga pagkakamali niya. Yun yun kanilang joint account ng kanyang tatay na si Digong sa BPI dito sa Julio Vargas na may lamang 200 billion na hindi nakadeklara sa kanilang salin. Yun. Kung natatandaan nyo si Corona, yan ang dahilan kung kaya siya na-impeach. Mga ari-arian niyang wala sa kanyang salin. Ayun na. Okay. Ramir Boulder po.